Expectations versus reality, ganito ang kadalasang nangyayari sa mga local treasure hunters, lalo na sa mga baguhan na nagsisimula pa lang sa ganitong larangan. Winawasak ang buong malaking bato, at hindi alam kung saang bahagi ng bato ang dapat tuklapin, at basagin, dahil sa hinala na ang naturang malaking bato ay naglalaman ng nakatagong deposito. Sa panibagong topic pag-uusapan natin ang rason at mga dahilan, kung bakit walang laman na deposito ang isang buong malaking bato, pagkatapos itong wasakin, at sa kabila ng hinala na ito ay naglalaman ng deposito. Ibabahagi ko rin, ang pinakakadalasang mga basehan at mga paraan para masabi natin na ang isang bato ay maaaring naglalaman ng deposito. Sa pinakaunang rason kung bakit walang nakitang deposito pagkatapos mawasak ang isang malaking bato. Pinakauna ay walang history ang lugar ng pananatili ng mga Japanese Imperial Army noong panahon ng pananakop nila dito sa ating bansa. Bilang isang treasure hunter, mahalaga ang pagkalap ng history sa isang lugar, upang gawing basihan at batayan para masabi natin na ang naturang lugar ay maaaring pinagbaunan ng mga Japanese Imperial Army ng mga mahahalagang bagay. Kung walang history ng presensya ng mga JIA ang isang lugar, walang nakatagong deposito. Pangalawang rason, labis nakakaasa sa mga treasure hunting tools, gaya ng mga metal detectors, at homemade locators. Ang mga nasabing treasure hunting tools, ay idinisenyo upang makapag-detect ng metallic substance, ngunit dito sa ating bansa ang ganitong mga kagamitan ay hindi garantisadong makakatulong, dahil ang lupa ng Pilipinas ay merong high nature minerals radiation, at ang mga bato ay mataas ang content ng iron, kaya nagkakaroon ng false reading ang mga metal detectors at homemade locators ng isang treasure hunter. Pangatlong rason, ay kakulangan sa kakayahang kumilatis ng mga palatandaan na gawa ng mga Japanese Imperial Army, kaysa mga markang ukit at hugis, na natural na gawa ng kalikasan. Bilang isang treasure hunter, mahalagang katangian ang isang kakayahan, na kumilatis ng mga lehitimong palatandaan na gawa ng mga Japanese Imperial Army, at ang pag-interpret ng tama sa mga lehitimong palatandaan na makikita sa isang lugar, ay isa sa pangunahing paraan para masabi natin na ang isang bato ay maaaring naglalaman ng nakatagong deposito. Isa ito sa mga dahilan at rason kung bakit ang isang bato, pagkatapos mawasak ay walang nakikitang deposito, sapagkat ang inakala nating marka o palatandaan, ay lehitimong gawa ng mga Japanese Imperial Army, ngunit ito pala ay natural na ukit na gawa lang ng kalikasan. Sa pang-apat at huling dahilan, ay kakulangan ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng nasabing bato, na nagtuturo o nagbibigay halaga sa batong, hinihinalaan na naglalaman ng deposito. Pag nakakakita ka ng isang bato sa isang lugar na positibo sa history ng pananatili ng mga Japanese Imperial Army, at ang nasabing bato na iyong nakikita ay may nakaukit na lehitimong palatandaan, at hinihinalaan mo ang naturang bato ay maaaring naglalaman ng deposito, ang pinakauna mong gagawin ay mag-ikot ka sa paligid ng nasabing bato, na may lawak na distansyang 20 meters to 50 meters o higit pa. At hagilapin mo ang mga karagdagang mga palatandaan sa paligid, at alamin mo ang direksyon na pinapahalagahan ng mga karagdagang marka, at kung sakaling napatunayan mo na ang karamihan sa mga palatandaan na nasa paligid ng nasabing bato, ay direktang nagtuturo o nagbibigay halaga sa kanya, ito ay nagbibigay konfirmasyon, na ang naturang bato ay siyang ginawang container ng mga Japanese Imperial Army sa kanilang nakatagong deposito sa naturang lugar.